Okay. Dahil sa Philippines Hospital. Medical expenses, medicine. Makakapag-reimburse po ang Pilipino empleyado. 30 to 60% lang po ang reimbursement nila. Okay po ha, as a total na po yun. Kaya dapat yung Pilipino, itago lahat ng resibo, picture ng resibo. Kasi ang resibo po, may malabo na sa katagalan. Kung ang resibo po ay sinusulat mano-mano, ang ina-accept po nila yung waiting. Yung waiting po sa resibo ha, kasi meron pa resibo, balance sheet lang yun. Wala siyang tip. Hanapan po yung waiting, para po bumalik. Kaya parang yung pera po may nagasto, kahit pa paano, may bumalik po. Okay, sumunod po natin tulong. Carer's allowance. Okay, ito po mga Pilipino na to, na mga baldado na. Hindi na po kayang gawin yung basic personal needs. Makakakuha po ito ng tabahan 75 monthly allowance. Okay, at may increase nga po ng 1,000 per month. Okay, for in the Friday 2018. Dati po 575 lang, oh. Ngayon 1,000 na po. Per month po yan ha. Separate po ang permanent total disability. Separate din po ang tulong na ito. Para sa mga Pilipino. Okay, wait na po ha. Sip na po water. Okay. The next one. Kapag ang Pilipino po kinamatay, may makukuha po itong 30,000 pesos as a funeral benefit. One time only lang ito. At meron po makukuha, itatawagin natin survivorship pensioner. Okay po. May makukuha po ng tulong. Magkano po yung tulong? 2,000 po yung makukuha nila. Okay, makinig po maigi. Sa scenario po natin sa death benefits. Bakit po? Kasi sa usapang pera po, nag-aaway-away po magkakamag-anak, magkakapatid. Gaya na po yung mag-aasawa. Kaya pag yung mga ganito yung scenario. Kaya tayo po dito para po itong tool po. Itong scenario po itong tool po. Okay, unahin ko muna. Ako yung tawag po dito, beneficiaries. Unahin ko muna yung Pilipino. Binata, dalaga. Walang jowa, walang pinakasama, walang anak. Okay po. Pero ano yung pinakasama yung living partner? Yung living partner, wala kang nakakuha yan. Kaya nakakuha po magulang. Isa lang po sa magulang, mabuhay. 2 po ang nakakuha yan. Sa loob ng 5 taon. Mabuhay pong magulang ha? Kung patay na po yung magulang, makakuha ba yung kapatid? Hindi. Walang kapatid na makakuha. Magulang lang po. Para sa binara talaga. Single talaga sila. Okay po. Paano kung ganito po? Ang senaryo. Single mom, single dad. Okay po ha? Wala siya kaya kasama. Lumayas, sa kabilang bahay, iniwan. Ang anak lang po makakuha. Okay? Wala pong magulang. Pasok po tayo sa legal na asawa. Legal na asawa at babae at lalaki ang makakakuha po ng 2K. At ang makakakuha po ng 2K, anak po. Anak po, ang maximum na anak, 5. Maximum na po ito. Ang maximum na edad, 21 anyos lang po. Kapag 7 ang anak, 5 lang ang mapapasok. Kaya dito, kung meron pong anak na 22 na hindi nakasali, kung may anak po na 19-20 anyos, yun yung ulit yung enroll ipasok. Okay, kasi pag yan ang 22 na, hindi na makakuha ng tulong. Kapag gumarabit ko siya, isa yung pack ilagay, i-apply ko ulit yung mga susunod na anak. Sa 5 anak po, 2,000 po ang makukuha nito. 2K each. As a total, 12,000. Other one. Ang makukuha. Another po kwento natin. Legal na asawa. Ito. Ang 2K po lifetime ito makukuha. Basta wag lang ito magkasawa ulit. Kaya kasawa na at na po yung 2K. Ayan, doon muna tayo ha sa matinong kwento. Napasok na tayo sa masalimulang kwento. Okay, separated from the time of death. Okay,
Itago natin sa pangalang Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz at saka si Ana de la Cruz po. Kasal sila parehas. Naghiwalay po sila. Okay, namatay po si Juan de la Cruz, makakuha si Ana. Namatay si Juan de la Cruz, makakuha po. Ang namatay si Ana, makakuha naman po si Juan de la Cruz. Ito yung kwento. Ang dalawa na to. Si Juan de la Cruz, nag-asawa siya. Itago natin yung pangalan Amelia. Ito ha, buhay pa rin ito yung asawa ko niya ha, buhay pa rin. Okay natin. Namatay si Juan de la Cruz. Si Amelia, wala nakukuha. Yung original na asawa na makakuha. Si Juana, na makakuha ko. Kasi hindi sila kasal. Ang ruling po, kasal po dapat. Additional po ruling. Sa original na anak, may anak pong tatlo. Legitimate children. Nagkaanak po sa labas. May legitimate children. Kapag tatlo po na ang original at magkaanak dito ng dalawa, as a total yan, 5 pa rin. Pero kung original po na anak, 5, hindi ito makakuha yung anak sa labas. At ang magpaprocess nito, legal na asawa. Kasi siya yung kasal sa papel. Ito ha, naiintindihan ko ba natin? Ito po yung masakit na katitanganan. Ito ha, third scenario. Si Juan de la Cruz ulit. Okay, tsaka si Juana de la Cruz naman. Kung nagloko po, si Juana. Siya yung masama sa kwento. Ang namatay po, si Juan de la Cruz. Sino makakuha ng 2K? Si Juana. Kasi kasal sila sa papel. Ibayin natin ang kwento. Okay, si Juana de la Cruz naman po, yung mabait. Siya yung goods. Ang masama naman po si Juan de la Cruz. Namatay si Juan de la Cruz. Yung mabait po, ang makakuha pa rin ng 2K. Yun po ang separated in time of death. Kasi kasal po sila sa papel. Wala pong divorce sa Pilipinas. Annulment, legal separation na ang meron dito. Kaya dapat ang gawin po dyan, kung may ganito pong mga kaso, i-file yun. Kasi kapag na-file yun at na-aprobahan ng korte, wala makukuha yung mga partner. Yan ang kwento po ng beneficiaries dito. Maliwanag po ba ang mga senaryo natin, mga sir at ma'am? Maliwanag po? Maliwanag po tayo? Intindihan po ha? Ay, kasi dito po, sa ECC po, ang kwento po sa amin ng mga taga-ECC po, ilang beses na po nagkagulo sa ECC office pagdating sa claim. Ay, kasi kaya, realidad lang tayo, nangyari naman po. Yung Pilipinong lalaki, merong first wife, nagkaroon ng second wife, nagkaroon pa ng third wife yan, nagkaroon pa ng fourth wife yan. Diba nangyari siya? Hindi alam ni third wife, ni second wife, na may asawa rin pala. Pagpatay na, doon na po nagkikita-kita. Doon na po nagka-clash-clash dyan. Kaya ito yung ginawa po ng ECC. Okay, ang priority, kung saan po pinasal. Kung saan po pinasal, yun ang beneficiary. Ito nga natin. Kaya yung iba po, ang kawawa talaga dito, bata eh. Kasi sa lahat po ng, kahit ilang pamilya yan, maximum na anak talaga, 5 lang po. Ang pinakamasakit pa sinabi, yung taong nagloko, tapos yung naloko, yung namatay, yung taong nagloko sa pamakuha ng 2K. Isa yun sa mga gusto kong baguhin dito. Kasi mahirap po baguhin eh. Bakit? Ang batas po, nagbabago batas din. Kung yung PD 626, Presidente, RA, ang kailangan magbago dito. Yun ang ruling natin dito eh. Sa batas natin sa Pilipinas. Kaya masalamuot ito. Itong death benefits ito, masalamuot talaga siya. Okay, pag may mga ganyan, kaso pong may encounter ang isang tao. Okay, agad sinabi po ulit. Okay, naghiwalay po si Juan de la Cruz at si Juan de la Cruz. Okay, yan. Naghiwalay sila. Kaya, separate ito kasi nila maayos. Si Juan de la Cruz, nag-asawa siya ulit. May kinakasama siya. Si Amanda. Namatay po si Juan de la Cruz. Nagpakasal ulit si Juan de la Cruz kay Amanda. Di naging Amanda de la Cruz na siya. Pag namatay ko, yung second wife ko makakuha ng 2K.
Pero kung may anak po dito sa original, kailangan mag-process pa rin to. Kailangan makakuha pa rin siya. Na hindi po 22 anyos at anak nila. Yan ang kwento po sa death claim natin. Okay. Sunod po natin tulong, rehabilitation services. Rehabilitation po. The components of the ECP, the External Rehabilitation Program, yung Pilipino na aksidente na putulan ng bagay katawan, libre po lahat ng physical therapy. Sagot na po ng ECCR. Libre po ang artificial hand, artificial leg, supply, wheelchair, okay, clean, libre na po lahat na may bibigay po ng ECCR. Ito ito yung example na tulong na binibigay po nila. Okay, assistive devices. Okay, actually, yung kwento pa sa amin dito, pwede pa nga doon kung nanasira na siya, pwede siya ulit mag-replace. Okay, wala rin. Kagabay program. Pilipino pong aksidente, hindi na po makakabalik sa trabaho. Bibigyan po yan ng pangkabuhayan, reskilling, re-employment training po, for entrepreneurship. Kung ano po ang gustong inegosyo ng Pilipino po itong apektado, ito po ang ibibigay nila. Magbibigay po yung 2,000 pesos starter kit and 10,000 po complementary kit pa after 1 year private project is sustained. Di ba may bonus? Yung business mo nila pinap ng April, okay ka. O nag-1 year, may 10K kang dagdag. Yan yung binibigay. Sa mga programa po ng encounter ko, ito talaga yung pinaka gusto ko yung pagabay. Okay, patulong at gabay sa mga gagawang Pilipino. Kasi ito, yung apektadong buhay pa, natutulungan siya sa business niya. Okay, at maganda nga may pang-up pa sila na binibigay po. Okay, quick response program, paunang tulong po na binibigay ng ECC. Separate pa to sa mga discuss natin, separate din po to. Home visit, hospital visit, cash assistance. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Kapag ang Pilipino po, kasi ito yung tatlong quick response program na tulong ng ECC. Kapag nagkaroon po ng sickness, disability, 10,000. Pag namatay po, 15,000. Separate kayo lahat sa carer's allowance, sa permanent total disability, sa death, separate din po ito. Kaya ito tinatawag pong paunang tulong ni ECC. Kaya dapat yung Pilipino mabilis. Okay, pa-process. Okay, Article 05, Record of Death Disability. Failure to maintain a logbook. Give false information withhold material. May additional po siyang 50% lump sum. This is the template na gagawin po ninyo. Okay, this is the logbook template po. Kahit hindi siya logbook, kahit notebook po, pwede naman siya. Ito po ang ilalagay ninyo. Name of the employee, date of the accident, saan aksidente, anong klase aksidente. Kaya hindi siya absent remarks. Itatara po ninyo ito kung sino po yung aksidente po na major, kamatahan, ayan, pagkakasakit. Walang sinulat si PD626, sino po ang magsusulat. Okay, you have to decide in your company. The HR ba will write, the admin, the nurses or either the doctor or the safety officer. Mag-isip, paano mo siya gagawin. Kasi kung meron po magsusulat, sino po magtatago? Magkikip po nito. Hinahanap po ito ng DOLE inspector natin. Kasi isa po sa ipapasa po ng company at the process in the claim. Okay, photocopy po ang ipapasa. Galit po yung original kasi kine-check din po nila to. Pag wala pong aksidente, yung una ko po nakita EC logbook 2016, ang HR ko po na nakatrabaho ang tatago nito. Siya ang nagsusulat, siya ang tatago. Yung first time ko makakita, okay, ito pala EC logbook ng diniscard namin. Okay, diskarte nyo na. Pero yung sarili kong employer, ako po ang nagsulat, ako po nagtatago. Okay, sabi ng admin ko yun okay, sige. Pag walang aksidente po, nung ginagawa ko po dito, ginugulitak ako po yan ng mahaba. Sinusulatan ko po ng NTF, nothing to follows, pipirmahan ko pa. Okay, kung ayaw po ninyo, pwede nyo rin naman pong gawin. NE. Okay,
Kasi per month po siya eh. January, walang aksidente, major, kamatayan, pagkakasakit, NE po ninyo. Okay, kuha natin. February, ganun din, even the March. Kaya related po ang accident incident reporting, pagawa po ng wire at EADR dito po sa ECC topic natin. Prescriptive period po, mga kasama. Okay po ha. Wait lang po ha, wait lang. Prescriptive period po natin. Okay. Prescriptive period. Ano po yung ating prescriptive period po na tinatawag? Kung ngayong araw po ang aksidente, kung ngayong araw po ang pagkakasakit, this is the day 1. Okay po ha, yun yung prescriptive period natin. Pag ngayong araw po ang aksidente, okay, major accident, naputulan, nahiwa, namatay po yung Pilipino, this is the day 1. Okay, case of injury, case of death. Kung kailan po siya di-discharge, example po bukas, or sa March 25 Lunes, or sa April 7 pa, yun po yung day 1 na mag-start. Kasi ang prescriptive period po nito ay 3 taon lamang. Kung hindi po nakapag-process ang Pilipino, okay po, hanap, pag lumagpas na po ng 3 taon yan. Aksidente, March 21. Okay po, hindi po alam ng Pilipino. 2024, 2025, 26, 2027, March 22, hindi niya alam. Hindi na po ito makakapag-process kapag lumagpas na po ng 3 taon. That's why, don't forget the day 1 of the death or injury and the last confinement po kapag sasakit. Yun po nakukulangkot dito. Pero bawawi po ang ECC. Kung ang Pilipino po nakapagpasa po ng dokumento pero hindi po na-process ang pagkuha ng pera, as long as po nasa system po nila, kahit na magpas na po yan ng 3 years, okay po, pwede pa rin pong ituloy ng Pilipinong empleyado, okay po, yung kanyang tulong na makukuha. Basta po ay nasa system po ito. Kaya nakakalungkot eh, ang mukha po ninyo, ngayon nyo lang siya narinig ng buo. Ano gagawin? Wala na po. Okay, last week, ito yung topic ko po. Okay, meron po akong participant. Nag-disgrasya po siya 2021. Sabi ko, sir, kailangan na disgrasya. Sabi niya, sir, March 17, 2021. Ay, sabi ko, sir, wala na po. Lagpas na siya. Okay po ha, 2020 pa pala. Okay po ha, sir, wala na sir. Hindi na po. Pero sabi ko, ang advice ko na lang, kaya mong i-chat yung ECC kung mag-response sila. Okay, kung ano yung suggestion nila, baka matulungan ka kanila. Kasi meron po mga claim, si ECC, kahit lumagpas na po ng 3 years. Okay pa, ito po ha, pwede ko ng mga ECC instructor ko po. Okay? Itinutulungan pa rin nila. Basta malapit sa 3 years, try mo lang. Sabi ko, ito yung Facebook account nila, makasapin nyo po. Baka makatulong po sa Pilipino. Okay, sumunod po natin. Ito rin yung 3 years old po. Appeal denied. Kaya dapat, malaman agad ang Pilipino. Alam mo kung pagdating sa information nito, sa workplace, kaya magagalit ka kung may HR dito. Dapat HR mag-inform sa atin. Your admin. Kasi mas alam nila ito eh. Sila kasi yung part of the company to provide to us as information. Sila talaga dapat eh. Pero siyempre, sa sobrang busy, hindi nila natutukan. Okay. Sino po magpapile nito? Company or family? Who file the claim? Tingin niyo po, pamilya or kumpanya? Sino po magpapile? Kapamilya niya, kapuso niya, kapatid niya? Or yung kanya pong kumpanya? Kung magpapile dito? Kumpanya po yan sir eh. Okay po ha? Okay, kumpanya po.
Pero si Francis po, yung iba po, kamusta po yung mga naka-close camera? Nandiyan pa po ba tayo? Okay, are you still with us? Yes, sir. Okay po ba tayo? Okay po ha, wait lang po ha. Okay po. Okay. Dito po, sa ECC po natin, mga kasama, ang sinabi po, the company will assist the family. Yun yung sabi ni ECC. At ako naman po, sumasang-ayon ako dito. Bakit po? Ang kumpanya po sa Pilipinas, napaka-busy. Okay, kung wala po kayong Department of the Claim, pretenda po ang pagpapile. Pretenda talaga siya. Okay, kaya dapat, kung ano yung mga dokumento na kailangan po ng empleyado na ibibigay po sa kamag-anak niya, ibigay ng kumpanya para po mabilis po yung pag-file. At i-assist niyo po ito. Okay, hindi naman sisisi ang kumpanya. Bakit po? Ang company ngayon sa Pilipinas, nagtitipid din sa manpower. Yung HR, admin na din. Minsan yung admin, payroll pa. Sino po yung mga ganyan? Pero may mga company naman, naka-separate department pa rin po sila. Okay po ha? Kaya ang pamilya, ang kamag-anak, ang asawa, magulang na malakas, kapatid pa. Ang pupunta sa opisina to get the claim. 2017 po itong encounter. Meron akong katrabaho, galing siya ng Pateros, ang site namin sa BGC. Nagbabike lang po siya, nabundol po ng sasakyan. Nabundol siya ng sasakyan. Pagpunta sa site, pumasok pa siya. Tapos kinalabit pa ako. Tidon, tulungan mo ako. Nagdisgrasya ako. Yung sa akala ko nahulog doon sa hukay din. Sa site, hindi po nabundol po ako. Anong ginawa ko po? Siyempre, hindi ako sa clinic. Ginawa ko, pumunta ako sa nangangalaga sa BGC. Kasi meron doon mga safety patrol nila eh. Mga nakamalaki big bike. Nangihingi po ako ng nagpa-assist ako sa kanila. Kumuha ko ng report sa kanila. Dinala kami sa PNP Taguig. Kasi kailangan ko ng police report. Okay, ngayon yung Pilipino ngayon, habang po na first aid, okay, di, kakontak ko yung HR. Nila. Sabi ko, ma'am, kontakin mo po yung asawa niya. Para lang po natin gagawin. Lahat ng dokumento na report, pinasikaso namin lahat yun. Okay, binigay namin sa asawa niya. Tapos ang sinabi ko lang po dun, sabi niya, ate, nanay, pumunta ka po sa SSS. Sabi ko, hindi ka pupunta sa SSS main office sa Quezon City. Diyan po sa may Guadalupe lang. Meron pong SSS office dyan sa taas. Doon ka pumunta, doon ka mag-file. Okay. Kaya yun yung muna ko sa capital ko, legit. Bakit? May nakuha pong pera talaga ng magawa namin. May nakuha siyang pera. Ang nakuha po niyo, 15,000 plus amount of money. Okay. Ang ginawa sa kanya, doon sa yung daily sickness benefits, doon siya nag-fall. Sabi ko, 15 mil, malaking bagay na rin ito. Kasi meron kumpanya tumutulong at gusto pong tumulong. At meron pong nag-push through. Okay? Kasi kung wala mag-push through dyan, hindi magpa-process ang tulong. Okay, second experience ko po COVID-19. Kasi dati wala yan sa COVID. Yung nakita ko sa Facebook account ng ECC. Okay, kasi pagsaga ng COVID, nakita ko sa pwede pa naman process mag-claim. Yun ang problema. Kasi dati, face-to-face. Ngayon, online. Alam mo po, pinustro ko yung HR manager. Sabi ko, sir, pinorward ko lahat. Okay, ito po yung pag-claim natin. Pati yung forms, dinownload ko na. Sabi ko, fill upan nyo na lang po yan. Tapos ito po yung mga positive RT-PCR. Okay po, pinorward po nila. Pinorward ko na lahat. Kasi ako yung head nila yun eh. Di ako yung nakakala ng positive sa COVID. Ako yung may master release eh. Binigay ko na lahat. Sabi ko po, sir, pakisuyo na lang. Trabahuin nyo na lang po. Okay, ginawa po nila. 2 weeks po nakakuha po yung empleyado namin kay ECC ng tulong.
Hindi siya pare-pares na amount. Pero malaking bagay. May nakakuha 8.2, may nakakuha 7.8, may nakakuha 7.5. Ang tanong nga sa akin ng mga worker ko tsaka yung bank staff, Sir, bakit magkakaiba ng amount? Ay, hindi ko rin po alam. Hindi ko kasi alam kung paano kinukompute ni TCCN. Hindi ko alam kung years ba, yung hulog ba, kung gaano karami. Basta kayo separate. Kasi sinabi nyo lang sa kanila nun, alam mo na, huwag na tignan yung magkakaiba kayo ng nakuha ng pera. Basta may tulong kayo. Ibili nyo ng pagkain, ibigay nyo sa anak ninyo. Para may kayo. Okay, lahat ng message, thank you safety, thank you safety, thank you safety. Thank you sir. Masalamat ka lang po nandiyan ka. Ano kung wala? Sino mag-push through? Ganun lang push through. Kasi if you know the implementation, you know the law, okay, you know the process in us, we are the communicator implementer. Okay po ha? Ganun po. Kaya ito, ikikwento nyo rin. Alam po ng mga katrabaho, alam po ng mga co-managers nyo. Available process. Ito po ang mga dokumento kayo ready. Una po COE. Job description, galing sa kumpanya. Hospital record, medical record. Incident or accident report, internal po ninyo. At easy logbook, yung kanina. Okay. Kapag ang claim po ay pagkakasakit, hinahanap po yung unang-una nyo pong medical na nagtrabaho ka sa company mo ngayon. Kasi dyan nyo po ma-justify na ikaw po ay physically fit na na-hard ka. Makikita nyo sa medical ninyo yung mga class. Ano nga yung class doon? Yung sa medical ninyo? May class A. Makikita nyo yan sa medical nyo? May class B, may class C, class D. Pag class A ka, physically fit, wala kang problema. Pag class B ka, meron kang minor ailments. Mako-correct siya. Okay, may dental caries. Isa yun sa mga common ko Okay, recommendation magpapasta o magpapunod. Pag, okay, ito yung meron kong, medyo may pitik yung ECG mo. Kumuha ka ng clearance. Okay, sa letter C po, delikado. Ay, mataas ang bilang mo, 150 over 100, 180 over 120. Bawal ka magtrabaho dyan. Wait lang, hindi ka bibigyan ng class A. Okay, hanggat hindi ka bumababa yan. Ang class D naman po, malubhang sakit. Okay po ha, hindi nakikita. Kaya itong unang-unang medical po natin, kailangan nakatago po. Question, nakatago po ba? Sino po ang nakatago ng medical niya? Ngayon, unang-unang medical po ninyo. Okay? Ay sir, hindi ko na po tinago. Kasi expired na. Tandaan niyo po, hindi lagi expired ang papel. Okay, dapat validity ang ginagamit natin. Sir, hindi na siya valid. Okay po ha, 1 year na lang kasi. Okay, yun, pwede yun. Okay, ano yung pangalawa? Pag hindi na po ito, ano po yung inyong medical na ginagawa? Sige nga, yearly medical, ano tawag natin doon? Anong tawag doon? Na medical po, yearly yung ginagawa. Ano tawag natin doon? APE po, sir. Okay, tama po, APE. Tinatawag natin siyang annual physical examination o tinatawag siyang AME, annual medical examination. So, standard na tawag sa kanya, periodic. Okay, yung una kasi natin medical, nakalimutan ko sabihin, PEME yan. Other term niya, entrance. Kaya yung yearly po yung medical, yan yung pangalawa po ninyong dokumento na ikikip, itatago. Sir, yung medical ko, sagot ng kumpanya. Humingi ka ng kopya, photocopy, mas better pa po, i-scan ninyo. I-scan ninyo, kasi yung papel po malabo yan katagalan. I-scan po ninyo yung papel, i-email po ninyo sa email ninyo. Hanggat sa inbox ninyo yan ang present items, hindi mo siya madidelete, hindi mawawala yan. Okay, picturean po yung mga medical. I-send po sa mga GC. Okay, sa mga kachat ninyong asawa at anak. Hanggat hindi mo i-delete yung message na yun, nandun po yun. Ganun po yung pagtatago ng medical. Kasi yan po ang hinahanap. Pangalawa po, accident report. Okay, internal, police report naman po pag sa labas. Death claim,
Death certificate, formado po ng doktor yan. Pagkasal, marriage contract. Birth certificate po, okay, ng taong namatay. Single. Mga birth certificate po ng Junakis. Below 21 years old. Company logbook, ito po yung easy logbook. At the last one, hospital record. Medical findings. Iba-iba po ang form na pipick upan. Iba po ang sickness, kasama sa lang accident claim, separate ang death claim, disability, medical reimbursement po. Okay po ha, zip lang ang water. Okay? Iba po. Okay ang pag-i-claim natin. Ito po mga forms na to, nag-download po yan sa website ng ACC kahit kay SSS po. Libre. Ang maganda po sa form ngayon. Okay, ito po kwento sa akin po ng mga nag-HR head ko na. Mga nakasama ko mga HR. Nung araw po ang payment dito, cash basis. Wala pa naman pong check-in ng araw. 1975 pa to. Okay po ha, may check-in na ba ng 76? Sa 80s, hindi ko sure po yun. Pero, siyempre yung mas makakatanda, sila yung nagkikwento. Ang pera po pa claim, cash talaga. Kinukuha sa opisina. Okay, patas yung iba daw po nga dati, pinapadala pa yan. Nagkaroon po ng cheque. Okay, nagkaroon po ng cheque. Okay, at least yun, mas formal. Tapos ipapakash na lang sa bangko. Ngayon po, maganda ngayon, ang pera po, pupunta na sa bank account. Hindi na po yan cash basis, hindi na po yan cheque. Ilalagay po yung bank account ng empleyado at doon po yan papasok yung pera. Pinonotify na lang po yung kumpanya kapag na-forward, pumasok na po yung pera. Yung kinikwento ko po COVID-19, yung mga nakatrabaho ko po, yung mga nag-positive doon sa amin, nakakuha na sila ng pera. Meron na isang worker, hindi pa po nakakakuha ng pera. Di, siyempre, i-check nyo sir, ba't wala pa po yung akin? Kasi tagal na. Di, ipapalo up po yung HR. Sige ma'am, kamusta po? Sabi sir, pinalot na namin eh. Pumasok na yung pera. Alam mo yung pinagawa ko? Ma'am, pakireview yung form. Sabi niyo, bakit sir? Tignan mo yung bank account, baka mali. Doon nagkamali. Isang numero lang pinagkamali. Kaya pala hindi pumapasok. Siyempre, inimig ulit si SSS. Mali yung bank account. Okay po ha. Matagal na lang yung process. Pero, sa kwento ko, nakuha yung pera. Okay, nagkita po almost 3 weeks ulit. Okay, kasi pumasok doon eh. Siyempre, ano sa bangko, nililetter po ulit. O, ngayon, pinasok na yung pera. At least, nakakuha siya. Yun yung maganda ngayon sa form. Okay, may bank na po. Pero yung pera, direkta na po yan sa bank account ng Pilipino. Hindi niya magiging cheque o magiging cash at matitenda po sa opisina. Okay. Private sector, SSS. Government naman po, GSIS. Kahit saan pong SSS branch. Okay, kahit saan SSS branch na kayo. The SSS branch will forward to SSS and the SSS main office will forward to ECC. At yung pera, ganun din ulit. Hanggat mag-notified na po yan dito. Bakit po may Court of Appeals? Bakit po may Supreme Court? Ito po ay nangyari na po sa ECC. Okay, meron po mga Pilipino, din-disapprove po ni ECC. Okay, bakit? Incomplete documents eh. Ano po natin? Anong pwedeng i-contest or gawin ng Pilipino? Pwede pong pumunta yan kay Court of Appeals. Pumunta pa kay CA, and the CA will forward to SC, Supreme Court. Okay, after 30 days po, maglalabas po sa SC ng decision, ibabalik niya kay ECC. Hanggat matulungan yung pirado. Na-experience na po ng ECC yan. Okay, kaya meron na silang ganitong sistema. Sa tagal po nilang opisina eh. Meron pong ganyan. Ang kadalasan talaga yung complete documents. Kasi pag kulang ng dokumento, hindi na iba process siya kasi ito yung requirements ng documents eh. Okay po, kailangan magpasa, ibigay. Kasi yung pera naman po, mabilis naman talaga siya makuha basta complete po ang dokumento. Employer's responsibility.
Ang kumpanya, ang may-ari ng kumpanya, shall be registered yung kanyang business SSS within 30 days as a date of employment. Okay, ang ating batas po Republic Act 1199. Okay po, the Social Security Act 2018. Okay, amend din po yan kasi meron tayong CC pa dati. Ang may-ari ng kumpanya ang magbibigay po ng contribution sa mga tao. Okay po sa mga babayad, yung kanilang kontrata at 10. Ang may-ari ng kumpanya, they provide a PEME, a pre-employment medical examination for the new employee, and they provide a periodic annual physical examination. Okay. To determine to know the exposed occupation diseases. Ang tagal na ito nakasulat sa standard rule 1960. Naniniwala ba kayo dapat libre pa to? Yan ang nakasulat sa standard. Libre po talaga. Okay, libre po pag bago. Okay, pati lumang empleyado dapat libre pa rin po ang medical. Additional po, i-report po ng company yung madi-discovered po ng occupational diseases and work-related contingency po. Kanino? Kay ECC, okay, pati yung DOLE offices na nakakasakot doon. Magpo-provide po siya ng PPE para sa tao niya at ikikip na po yung logbook. Actually, hindi naman po talaga boss ang ikikip na ito. Mag-a-assign ng personnel niya to keep yung kanyang logbook. Hindi naman talaga si boss. O, ikaw HR, o ikaw admin, ikaw safety officer, ang magtatago na ito. So, dami na kung inisip niya na. Pero kasi sa ECC natin, PD626, yung kasi nakasulat. Pero siyempre, reality talaga, may personnel po. Or may responsibilities po ang may-ari ng kumpanya, may technical responsibilities. Susunod po tayo sa seat na regulation ng kumpanya. Your own house rules. Huwag po tayo maging pasaway. We need to notify the manager, supervisor, employer, or any work-related contingency na meron po tayo makikita, ma-discover. Or tayo mismo, kung tayo na mismo magkasakit, dapat report natin. Provide additional documentary requirements. Medical certificate, SSS, police or barangay report ang ibibigay natin. Kung ano po ang pangangailangan ng kumpanya, we need to provide. Okay. Employer's responsibility under the EC. Okay, ito po ang gagawin. Registration of the business, payment contribution, installation of safety devices, medical, pre-employment periodic, maintenance of the EC logbook, reporting of the SSS, work-related contingency, file assist employees of the EC benefits, updated ECC latest policy program, and inform employees about EC program. Hindi nila duyo, i-inform daw, pero hindi sinasabi. Ito hindi sinasabi. May HR ba tayo dito? Bakit hindi natin sinasabi sa empleyado? Tinatanong ko ito sa mga naging HR ko ng trabaho. Bakit po yung ECC, hindi nyo po sinasabi sa empleyado? Alam mo, sagot ng mga manager po ng trabaho? Okay? Anong sagot po ng mga HR officer po ng trabaho? Okay? Anong sagot ng mga HR officer? Pag ayaw po niya manager, di kami pwede magsalita. Which is totoo. Ito yung dalawang sagot ng HR manager ko na nakatrabaho. Okay? 2016 at 2019. Ano yung sagot nila sa akin? Alam mo doon, alam namin yan. Pero bakit ayaw namin sabihin? Ito po ito yung sagot nila sa akin. Matataas na manager na yun eh. Kasi pag usapang claim, ang Philippine sa site, makukulit. Maybe yes, maybe no. Pero sabi gusto, karapatan nila yun. Yes, karapatan nila yun. Kung bakit tayo natin mag-conduct ng training? Kasi nga makukulit yan sila. Sabi ko, pero part of the company, we need to inform our colleagues, our worker. Sabi ko, ako na magtuturo. Kaya mo magturo. Kaya mo naman ituro. Okay, kaya kung may safety officer na kikibas at magtuturo na ito, malalaman siya. Okay, kuhaan natin. Kasi ayaw ko sa clean. Natrabaho ko sa talaga to. Natrabaho yung pag-clean niya ito. Tututukan mo talaga eh. Kaya nga pamilya na yung nilagay ko sa clean eh. Hindi na po yung company. Para yung process, makuha siya. Okay, ikwento niyo sa atin. Ito po ang official Facebook account ng ECC. May blue check na po ito ngayon. Dati wala. Pwede
kayong mag-request ng training sa kanila. Online, face-to-face po. Miss libre. Okay po ha, pag face-to-face po, may sasakyan pa yan sila. Kasi may sasakyan naman ng government. Sila mismo pupunta sa workplace. Pero may pipila pa kayo ng form. Kasi ang gusto po kasi nila pag face-to-face, hindi po marami. Ayaw nila lang marami. Gusto nga lang nila, kaya lang 40. Kasi kapag marami, hindi naman din po lahat talaga makakinig. Ganun din ito sa online, pwede kayo mag-request. Libre po ito. Wala talagang bayad kasi nag-best ako nag-request sa kanila. Kahit ako, tinuturo ko na, ay sila muna. Sige po, pipila nga lang kayo. Hindi sinabi, sir, mag-request kami ng training, gusto namin March 25. No. Okay, hindi ganun ha. Mag-request ka sa kanila, mag-email ka, and then they provide to you kung kailan sila di available. Ito ha natin. Ang training po na ito, 2 oras lang. Another one po, pwede kayo umattend ng mga public training nila. Kay ACC, through online din. 2 hours lang din po ang training na to. Kayo na tinuturo. Depende yan sa Q&A, sa mga tanong. Kapag umattend ka ng online training ni ACC, okay, makapag-attendance ka at makapag-evaluate ka po, libre po ang certificate, PDF copy. Libre po ang presentation. Okay po ha, libre po yun. I-email po nila sa inyo. Pero ang email niya matagal, a month. Okay po ha, bago po ito nilang email. Hindi yan tapos ng training mo, bukas makuha no. Matagal talaga. Pero marireceive mo siya. Kasi doon sa forms, sa Google Forms, doon mo ilalagay yung email address mo. Kaya meron sila. Imagine nyo po ha, 2013, naka-attend ako na ito. 2015, naka-attend ako na ito. Hindi ko pa siya sinaseryoso nun. Pero alam ko na siya, pero hindi ko na siya sinaseryoso. Kasi ayaw ko nga na-claim. Alam ko kasi nga natrabaho yun. Nung umattend ako ng 2016, doon ko siya na-appreciate. Pero kailangan talaga itong malaman. 4 na beses na po ako nag-face-to-face na ito. Yung huli ko po 2019. Tapos the rest po puro online. Ang huling attend ko na ito, sa online, nakalima na po ako. Okay, kaya nga yung certificate ko, imagine yung dami na oh. 5 na yung online certificate ko. Ang huling attend ko po, October last year. Kasi, bakit ako natin? Kaya tanong ko na siya. Ano yung bagong updated? Baka may bago. Okay, kasi tinuturo ko ito mga instructor. Kaya dapat alam namin kung paano si turo. Kung ano yung bago po na nilalabas. Ito ha, yun. Kaya, pag sinerch nyo na po sa social media, Facebook mo nila, makikita nyo po yung mga public schedule. Mas meron pong forms doon. Click nyo yun. Para mas lumawak pa po ang palaman ninyo regarding through the TCP. At advice po talaga kayong umattend pa. Para mas matutunan nyo pa po sa lalo. Okay, I will play a short video. Okay, natin. What is an employees compensation program? It is a program designed to provide benefits to workers in the event of work-connected sickness, injury, or death. Who are covered under the program? They are the private sector workers, who are compulsory members of the Social Security system, and sea-based overseas Filipino workers. Likewise, government employees who are members of the GSIS, members of the AFP, elected officials, and all casual, emergency, temporary and substitute or contractual employees. When shall coverage of the employees under the employees compensation program start? Employees shall be covered starting on the first day of their employment. When is sickness or injury compensable under the employees compensation program? The sickness must be the result of an occupational disease listed under Annex A of the amended rules on employees' compensation with the conditions set therein satisfied. Otherwise, proof must be shown that the risk of contracting the disease is increased by the working conditions. For the injury and the resulting disability or death to be compensable, the injury must be the result of accident arising out of and in the course of the employment. What are the benefits under the Employees Compensation Program? The benefits of the Employees Compensation Program are the following: loss of income benefits, medical services, appliances and supplies, carer's allowance, rehabilitation services, death benefits, and funeral benefits. Ito po ang website. Ito po
Diyan ka nilapit sa mga. May grab the helping hand